Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Konsyensya sa 702 DZAS. FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Magandang tanghali sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Mga kaagapay, ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa programang Ahensya de Konsensya, kung saan kaagapay ang ating pag-uusapan po ay para po sa usapin ng mga local at national government sa ating bansa. Ngunit bago yan mga kaagapay, ang ating pong programa ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At kaagapay, pwede mo rin kaming matunghayan sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kasabay niyan kaagapay, mga binabati po namin ang mga kaagapay natin na nakikinig po sa kanikailang mga regular at PM radio. Magandang hapon sa inyo mga kaagapay. Muli para sa programang Ahensya de Konsensya, ito po si Brian De La Cruz. Ngayong araw mga kaagapay, ang petsa po natin ay June 23, 2026. Malapit na pong magsarado ang buwan ng Hunyo, pero para po sa usapin po ng paglilingkod, tayo po ay magpapatuloy. Kaya naman sa pagkakataon na to mga kaagapay, ang ating pong talakayan ay sa usapin pa rin po ng YAKA program ng PhilHealth. Kaya naman kaagapay, kung ikaw ay may katanungan sa iyong mga benepisyo, punta ka lang kaagapay at maaari kang tumawag sa numero na 8654-3322 local 401. At kaagapay, sa pagkakataon na to, tayo po ay palaging nakakasama, katuwang po natin ng PhilHealth sa kanilang mga benepisyo. Walang iba mga kaagapay, inaanyayahan ko na po ang tagapagsalita ng PhilHealth NCR, walang iba si Mr. Mon Acoba. Magandang hapon sa iyo, Sir Mon. Yes, magandang hapon Brian, at magandang hapon po sa lahat po ng mga tagapakinig natin ngayong araw na to dito po sa programa nating Ahensya de Konsensya sa DZAS. Maraming salamat Sir Mon sa patuloy niyo pong pagbibigay po ng libreng serbisyo publiko sa mga kaagapay natin. Sir Mon, baka may mga nais kang ibigay po na update po sa usapin po ng YAKA program at ilang pong benepisyo ng PhilHealth? Opo, ang PhilHealth dito particularly sa Pro-NCR, patuloy yung ating pagpapatupad ng PhilHealth Yakap at hinihikayat natin yung ating mga members, lalong-lalo na yung mga nasa working class, yung mga employed po. Kaya po ay nakikipag-ugnayan na kami ngayon sa iba't ibang government agencies, particularly sa Department of Labor and Employment, sa DOLE Regional Office. And humihingi rin kami ng assistance po sa kanila para ma-facilitate nila at matulungan kami na ilapit sa mga corporations, sa mga large corporations, para po hikayatin yung kanilang mga employers through their human resource. Magkaroon kami ng PhilHealth Yakap sa manggagawa, kung saan pupunta mismo yung PhilHealth sa kanilang lugar para po ipatala sila bilang mga yakap beneficiaries. And tinutulungan din namin sila na makipag-ugnayan sa mga napipili nilang mga accredited na yakap providers. And nakikipag-ugnayan din po kami sa Department of Education, sa regional office nila. At para po sa mga bata naman na mahikayat natin, yung mga pampublikong paaralan na maipasok din sa YAKAP program yung mga estudyante. Of course, with the consent of the parents. Kaya meron din kaming pakikipag-ugnayan sa mga Parent Teachers Association para ibigay yung tamang impormasyon sa kanila at maintindihan nila yung pangangailangan
na kailangan hindi lang po mga members kasi ang makikinabang dito, pati Mhm. yung mga qualified dependents, particularly yung mga minor, no? Kasi sila yung mga qualified na dependents. Kaya paalala rin pala sa ating mga members na huwag kalimutan na i-declare yung kanilang qualified dependents bilang mga PhilHealth beneficiaries para makasali Mhm. sila sa yakap. Sir Mon, may mga datos ka pa diyan sa'yo kung ilang milyon na ba yung naka-registered natin sa Yakap program? Okay, dito lang muna sa Mhm. PhilHealth NCR Mhm. and Rizal kasi sakop din natin yung province of Rizal. Mhm. Yung population natin sa NCR alone, it's 14 million. Yeah. Tapos i-add pa natin yung Rizal province, nasa around 3 million. So Mhm. it's estimated mga around 17 million. As of uh, as of May, no, yun po kasi yung late na nakita kung ano, no, Mhm. stats natin. Meron na tayong around 2 million Ay, ang layo registered. pa. Oh Mhm. yeah, 2 million registered Yakap beneficiaries. And sa 2 million na yon, around 1 million pa lang ang nagpapa-FPE, yung first patient encounter. Mhm, mhm, mhm. Yung first patient encounter, ito yung initial episode of care na binibigay po ng isang yakap beneficiary sa ating mga yakap members. Mhm. So talagang malayo pa po, no? Hahabulin pa rin natin 'yon. Kaya that's why Brian, talagang nakikipag-forge na kami ng partnership with our different government agencies and even private organizations and corporations. Mhm, hmm. Sir Mon 'no, sa tingin niyo bakit kaya mababa pa yung interest ng mga kaagapay natin? Kasi kung susumahin 17 million ang parang hawak ng buong PhilHealth NCR tapos ang rehistrado ay 2 milyon tapos meron pang 1 milyon na kung saan kumbaga parang nakakaalam pa lang. Tingin niyo ba Sir Mon ano Mhm. kayang dahilan ng mga publiko ba't hindi pa nila aware sa ganitong programa ng PhilHealth? Okay. Unang-una, siguro kailangan pa talaga natin i-boost, no, yung ating information drive. Because ang pagkakaalam nga po sa PhilHealth nagagamit lang kung kailan lang na ospital Mhm. at kung kailan lang na aksidente. Mhm. Para sa kaalaman po ng publiko, itong YAKAP, yung PhilHealth program natin, ito ay preventive care na kung saan kahit wala pa pong sakit or kahit hindi pa kailangan ma-ospital, pwede na kayo maka-avail dito Mhm, sa mhm. PhilHealth Yakap. Actually, ang target talaga natin dito, Brian, yung mga malulusog. Okay? Kasi ang gusto natin na manatili silang malusog. Tama, mhm. And para tuloy-tuloy lang. So, meron din po na kailangan din natin i-change, no? Yung perspektibo ng ating mga kababayan kasi madalas na nagpapa-ospital lang po tayo or pumupunta lang sa doktor kung kailan lang may sakit or may Tama. nararamdaman. Kaya Kaysa ito, siguro Sir Mon 'no, dumagdag na rin siguro yung idea diyan ng mga kaagapay natin na, naku 'pag mm, nagpa-ospital naman ako nakakakita sila bigla ng sakit. yun yung parang ganun nga, Bray. Pati Mhm, ako, guilty paminsan. Ayoko magpa-lab kasi mm, madidiscover, no? mhm, Pero dapat hindi na ganun yung mentalidad natin. May kasabihan nga na ounce of prevention is better than a pound of cure. Mas mhm, maganda, magpa-check up po tayo through yakap. Kung kinakailangan, may laboratory test para kung may makita man, maaagapan. mhm, tama. Oo. Mhm. Mhm, mhm. Kaya mga kaagapay 'no, ang laki po ng benepisyo dito ng PhilHealth. Mhm. Alam niyo kaagapay ako nasubukan ko na magparehistro sa PhilHealth Yakap at talagang pang nagpa-check-up ka, libre. Wala silang kukunin sa'yo basta accredited ang ospital, accredited ang klinika, accredited yung pupuntahan niyo na PhilHealth gamot. Salamat naman at hindi pa naman ako uminom ng gamot dahil sinubukan ko lang kasi ang maganda dito Mhm. kaagapay, libre yung ating benepisyo na kung saan Mhm. ito po yung binabayaran po natin ng monthly doon po sa sweldo po na kinakaltas po sa atin. Kaya totoo po yan, wag po natin maging mindset na pupunta lang ng ospital dahil may sakit na. Hindi kaagapay, kahit wala kang sakit, pumunta ka para sa libreng konsultasyon, magpakita ka lang ng PhilHealth.
ID. And sige, Sermon, diretso na tayo dito sa mga tanong ng mga kaagapay natin na maganda rin naman ang ibibigay po sa atin na reflection. At salamat po sa PhilHealth dahil po one thing, sabi ko nga Sermon on air sabi ko one thing na Mhm. na-appreciate ko sa PhilHealth NCR, yung parang kayo rin po, alam nyo na meron pa tayong kailangan gawin, alam natin na may kailangan pa tayong pagbutihin, kaya madami pa po tayong mga kailangan talagang gawin po sa inyo pong programa. At alam po natin na Mhm. bago pa rin naman ang Yakap program ng PhilHealth. Kaya madami pang i-improve to kaagapay. Ito po ang una kong katanungan sa inyo, Sermon. Nakalagay dito. Pumunta po ako sa isang Yakap accredited hospital. Ayon po sa isang staff, halos 4 na buwan na raw po silang walang supply ng gamot. Mhm. Sinabihan lamang po ako na magpalista at maghintay kung kailan magkakaroon ng available na supply. Bukod pa rito, dahil sa dami na nakapila, August pa raw po yung iba yung pinakamalapit na available slot. Nais ko lamang pong malaman kung may iba pang paraan upang agad akong matulungan bilang isang pasyente. Nangangailangan lang po ako ng tulong. Maraming salamat po sa inyo. Sermon, parang hindi na bago yung ganitong tanong na pwede ba to na parang walang supply ang mga PhilHealth gamot? Okay. Bukod natin, no, yung PhilHealth gamot sa PhilHealth Yakap. Ay, PhilHealth Yakap. Okay. Oo, oo. Yung PhilHealth Yakap, meron tayong mga services dyan. Hindi lang medicines, no? Kasama rin Mhm. dyan yung medical consultation. And if necessary, kasi risk-based program po, no? Yung programang Yakap. If necessary, as recommended by the doctor, meron din mga laboratory tests Mhm. na covered dito. 13 po, no? Such as CBC with platelet count, urinalysis, covered yan. ECG, chest x-ray, creatinine, HbA1c. So 13 yan. Meron din tayong cancer screening test. Pero tandaan natin na pag pumunta kayo sa Yakap, hindi po kayong masusunod. Masusunod yung doktor Mhm, upon mhm, after mhm. assessment and health screening, upon the proper recommendation, saka kayo makaka-avail. Ganon Mhm. din sa medicines. Sa Yakap, we have 21 medicines covered. Okay, so what are those 21 medicines? Ito ay mga antimicrobial medicines tulad ng amoxicillin or co-amoxiclav, fluid and electrolytes, anti-asthma tulad ng salbutamol, antipyretics tulad ng paracetamol, antidyslipidemia tulad ng simvastatin, antidiabetic tulad ng metformin, antihypertensive tulad ng losartan, Mhm. antithrombotics tulad ng aspirin. So 21 medicines po 'yan. Okay? Those 21 medicines na mga nabanggit ko, available po dapat 'yan sa isang Yakap clinic. Yes. Hindi Mhm. sila ma-accredit kung hindi available yung 21 medicines na 'yan. Second, meron silang performance commitment form. This is a contract between PhilHealth and the Yakap facility that all Mhm, services mhm, mhm. shall be delivered to our members as a Mhm. Yakap beneficiary. Okay? However, meron tayong mga other Yakap facilities kasi hindi lang we accredit not only private but also public, no? Public and private. And when it comes to reality, paminsan, kinukulang ng medisina, no? Mhm. Lalong-lalo na sa mga public Mhm. Hospital. facilities. Mhm. So, pag mga ganun po, ang ginawa naman po ng PhilHealth, ah apart dun sa 21 medicines, we have also introduced the 54 medicines. Okay? Yung 54 medicines naman, this is under PhilHealth Gamot. Mhm. Okay? So, yung PhilHealth gamot, meron mga accredited na tawag natin gamot providers. By the way, Mhm. gamot stands for Guaranteed and Accessible Medication Outpatient Treatment. Mhm. So, yun po yung ibig sabihin ng programang gamot, no? Mhm. May ibig sabihin si gamot. Si gamot, meron tayong mga accredited providers. Mhm. At 54 medicines naman yung pwede nilang i-cover. So, dito sa 54 medicines, so to name a few, covered din po natin dito yung ito, alam ba, clindamycin, covered po natin yan, lagundi, mefenamic acid, zinc, roso,
atorvastatin, covered din po natin yan. So, 54 medicines, makikita niyo po yan sa ating website. Ang magbibigay nito po, yung mga PhilHealth gamot providers. Ang mangyayari lang po, kailangan si Yakap Doctor mula sa Yakap Clinic ang magpe-prescribe ng PhilHealth gamot prescription slip. Mhm, Kasi mhm. hindi ka pwedeng dumiretso sa isang PhilHealth gamot provider at hingi ka lang ng medicine, no? Kailangan dumaan ka muna sa PhilHealth Yakap. Mhm. So, Mhm. Kaya we can provide po yung ating QR code patungkol doon sa para malaman ng ating mga kababayan kung nasaan yung mga PhilHealth gamot providers natin na accredited. Ayun, And sermon 'no, kung Mhm. sermon ano, dagdag ko na lang din, baka kasi ang mindset ng mga kaagapay natin, yung mga malapit lang na PhilHealth gamot provider. Kaagapay eto yan, Mhm. uulit-ulitin namin 'to ni sermon para at least hindi sila Sige, sige, tama kaagapay, yan. basta isa pong accredited na Yakap Gamot po, doon po tayo puwedeng pumunta. Iba't iba po yung location nito na puwede po nating puntahan as long as meron Gamot pong provider. bagong reseta. Tama ba ako dun, Sermon? Yes, Ayun. meron kang PhilHealth gamot prescription slip na nagmula sa Yakap Clinic. Mm. And you can go to any accredited gamot providers. By Mhm. the way, gusto ko pong paalam, yung ating mga gamot providers, meron silang mga committed medicines. Mhm, mhm. Kasi may ibang gamot providers na hindi nila kaya i-cover yung 54. Although, meron naka-post naman doon outside sa 54 medicines or with the 54 medicines, what are those medicines na kaya nilang ibigay? Mhm, mhm. So may availability rin po yung medicines. Mhm, mhm. Kaya kaagapay 'no, siguro sermon ang nagiging mindset nila baka yung nangyayari 'di ba kasi 'di ba 'pag naghanap tayo ng accredited Yakap Clinic ang nangyayari dun na din sila kumbaga parang yung pinakamalapit lang. Pero kaagapay puwede Mm. tayong lumibot, puwedeng umikot na pero dapat yung updated po yung dala po natin na reseta na mula po Correct. doon sa Yakap program po natin, doon sa mga klinika, dun sa mga partner po na accredited ng Yakap. Alam niyo kaagapay sa sobrang nung una talaga nakakalito yung mga terms kasi Mm, nga mm. ano siya, kumbaga parang ano siya, mind-blowing siya kasi pare-parehas ang pangalan pero iba't iba siya ng ginagawang proseso, iba't iba siya ng ginagawang process one by one. Thank you so much, Sermon. So, ang maapapayo natin, Sermon, siguro, no, maghanap pa ng ibang provider o i-report yung ganitong uri po ng mga Yes. no available stocks. Ganito. Kasi meron na siyang Yakap Clinic eh. So I'm Mhm, assuming nakalaki na siya ron. Tapos not available yung medicine. mhm, Pero we have to clear that out muna. Hindi pwede ikaw yung humingi ng medicine. mhm, Dapat properly prescribed by the Yakap doctor. mhm, mhm, Okay? So kung halimbawa si Yakap doctor prescribe at dapat available yan, kung yung binigay na gamot pala ay kasama doon sa 21 medicines na committed ng Yakap facility, that should always be available. Okay? Pero kung hindi nga available because kulang nga raw ng stocks, siguro bigyan natin ng reasonable time si Yakap Clinic to provide that medicine. Pero kung hindi talaga na ibigay, that would be the time that you can complain sa PhilHealth. At meron tayong avenue o channel para dyan. Ito yung Yakap Tugon at mhm, philhealth.gov.ph so that on our part sa PhilHealth we can at least remind no yung Yakap Clinic of their commitment as signed by pumirma sila ng PCF. Kasi if this kung laging mangyayari to, baka pwede i-withdraw na yung kanilang accreditation. Pwede pong mhm, mangyari mhm. yan. Mhm, Opo. mhm. Yun yung kaagapay kaya siguro 'no, Mhm. magkaroon tayo din ng ano baka kasi baka nga naman na kumbaga parang ano 'to, tayo rin yung pumipili which is mali kaagapay kasi nga may Mhm. reseta na pini-prescribe po mula po doon sa mga accredited doctor
mula po sa Yakap Clinics po natin. Eto Sermon, magandang katanungan to mula sa ating kaagapay. Sabi niya, nakapagpa-register po ako sa Yakap NCR. Sakali po bang umuwi ako ng aming probinsya sa Quezon Province at mangailangan ng gamot at serbisyo sa ilalim ng Yakap, saan po kaya ako maaaring lumapit bilang miyembro ng PhilHealth Yakap? O- Maaari po ba akong mag-avail ng serbisyo sa pinakamalapit na Yakap Accredited Clinic partner ng facility ng Quezon Province o dapat po sa NCR lang dahil doon po ako nakaregister? Okay. So we have to remember that PhilHealth Yakap is a preventive program. Okay? So yung preventive program po natin, dito sa PhilHealth Yakap, you have to choose your PhilHealth Yakap. And very crucial yung pagpili ng PhilHealth Yakap because once you have chosen your PhilHealth Yakap at nagpa-first patient encounter ka na, nakalock in ka na dyan for 1 year. Mhm. So in other words, hindi po portable yung PhilHealth Yakap program. Mhm. Okay? Yung Yakap pa, when I say Yakap, ito kasama yung mga medical consultation, Mhm, yung mhm. laboratory and diagnostic test, and 21 medicines. So hindi siya portable. Okay? So linawin ko, PhilHealth Yakap not portable. However, yung ating curative care, yung mga case rates natin, halimbawa na ospital ka sa Manila or na ospital ka sa Quezon or na ospital ka sa Mindanao because of an illness or an accident, yun po portable yan. Mhm. Kahit You can, saan. opo, pwede kang ma-hospitalize kahit saan because of an accident or because of an illness or sickness. Mhm. Okay? Kasi yun yung curative care, yun yung all case rates natin. Now we Mhm. go back to Yakap preventive care. Ito lang yung hindi portable. So nakalakin ka. So yung Mhm. tanong niya, kung halimbawa nasa NCR ako naka-register at nagpa-first patient encounter na ako, tapos nagbakasyon ako sa Quezon, gusto ko ngayon magpa-check up doon Mhm. sa Quezon, sa isang Yakap. Hindi po siya covered na ni Yakap. Kung Magkakaroon na ng magpapa-check up bayad. siya, Mhm. dun lang siya sa napili niyang Yakap clinic kasi preventive nga po siya. Pero Mhm. ibahin natin yung story. Dito siya sa Yakap Clinic, naka-lock in sa NCR. Pumunta siya ng Quezon. Yung pumunta siyang Quezon, sabihin natin nagkasakit siya na high blood, kailangan dalhin sa ospital. Yun po, makaka-avail siya. Kasi outside na ng Hmm. Yakap program yan. Mhm. Curative care na po yan, all case rate na po yung pakete na pwedeng niyang makuha mula po sa PhilHealth. So, nadagdagan yung benepisyo natin, paiba-iba. May preventive care, meron tayong curative care. Mhm. Okay? Mhm. Now, let's go to the gamot. Tandaan natin, Yakap and gamot is a different program. So, let us say, pumunta siya rito sa Yakap NCR, nakalakin siya. Nag-prescribe si Yakap Doctor ng NCR sa kanya ng medicines. Kasama doon sa 54 medicines ng gamot, no? So, yung prescription niya na yun, halimbawa, pwede niya ngayong makuha yung medicine na yun kung meron siyang PhilHealth gamot prescription slip to any gamot provider. So, halimbawa, nasa NCR siya, nakakuha siya ng PhilHealth gamot prescription slip. Biglaan, next day, biumahi siya. Pumunta siya ng Quezon. Kung meron gamot provider doon, pwede niyang ipakita yung kanyang PhilHealth gamot prescription slip kahit Hmm. nanggaling sa NCR. Mm. So that's a Pero different scenario. pero Okay? 'di ba Sir Mon, ang sabi mo doon sa ano, parang 2 weeks lang yung ating pong Depende. reseta. Yung Depende. depende. Kasi Mhm. pag antibiotic, immediate need yun. Pero Mhm. pang maintenance, pwede umabot ng mga up to 4 weeks o 1 month po. Mm. Oh, okay. Ang mahalaga ito malinaw kasi nga ang Opo. iniisip ko rin dito, sabi ko nga nung binabasa ko 'to, sabi ko, siguro gamot lang 'to, pero sabi ko merong ngang limited time, merong ngang Mm. limited day na kung saan dun mo lang siya puwedeng ma-avail. Ang mahalaga so ibig ibig sabihin ba, Sir Mon, like for example, kunwari ako bigla akong nagpaano nanghingi ng gamot, hindi naman na ako tatanungin kung ikaw ba ay bagong check-up o pumunta ng ospital since gamot na lang naman hiningi ko pero may reseta akong dala. Yes, kasi makikita naman yung reseta kung kailan po in-issue yan eh. O prescribe ni Yakap Doctor. Nandun yung date. Kasi meron Mhm. tayong PhilHealth Gamot app na ginagamit.
And ganun nga yun, Hmm. Bri, pag antibiotic, kailangan immediately mainom mo yan. Kundi, hindi na epekto yung gamot. Pero pag mga Mm. maintenance, binibigyan ng 30 days or bago maka-avail or ma-dispense yung Hmm. medicine. So hindi Opo. totoo yung 2 weeks sermon? Meron. Totoo yung 2 weeks pag antibiotic. Mhm. Kasi pag antibiotic, you have to drink that right Oo, away, kundi kasi ano yun, eh, mawawala yung gamot yun, eh. bisa. Oo. Mm. So, depende sa gamot na ibibigay sa'yo. Oh, yan kaagapay ha. I hope nasagot ni Sermon. Masasagot lang namin dito kung nasa NCR ka, diyan ka na lang. Hindi, Diyan sa ka na Yakap Clinic yun. oo, sa Yakap Oo. Clinic ka, sa Pero Yakap sa gamot Clinic. provider, sa gamot, Mhm, kung meron kang prescription slip, you can go to any mhm, gamot provider accredited. mhm. Kahit Kahit saan lumibot ka pa man ng sa buong Pilipinas. Pilipinas, Opo. Opo. Okay? okay, So, thank you, Sir Mon. ah, Mhm. Eto pa, Sir Mon, may mga tanong yung kaagapay natin dito. Mahaba-haba lang 'to, Sir Mon, pero subukan nating maibigay po lahat. Sabi niya dito, nais ko lamang pong iparating ang aking matinding concern tungkol po sa kasalukuyang implementation ng serbisyo ng yakap. May mga ulat po kasi na ilang clinics na hindi po pinapatuloy ang kailang operasyon dahil umano sa pagkakaantala o paglabas ng bayad muna mula sa PhilHealth. Kung totoo po ito, malaking epekto po ito sa miyembro lalo na po sa aming mga regular na nagbabayad ng contribution at umaasa sa benepisyo nito. Minsan po nakakadismaya dahil mataas po ang contribution ngunit tila may pagkakataon na hindi pa sapat at o maayos ang serbisyo na tatanggap naming mga miyembro. Nais ko lamang pong humingi ng linaw at paliwanag at agarang aksyon tungkol po dito, lalo na po sa mga kapakanan na mga nagbabayad at umaasa po sa programa nyo, Sermon. Maraming salamat po sa inyong maibibigay na sagot. okay, Brian. As to that concern, dito po, I can speak po no for NCR and Mhm, Rizal. mhm, Opo, kasi mas alam ko po yung operations dito sa mhm, NCR and Rizal. Sa ilalim po ng pamumuno ng aming Vice President, si Dr. Bernadette C. Lico, we make sure na mabilis po yung pagbigay natin ng mga claims payment ng ating mga healthcare providers. Sinisigurado natin yan. And as of now, dito naman po, no, again, sa NCR and Rizal, as long as good claims po, kompleto sa papeles, and wala naman pong problema, and sumusunod sila sa rules and regulations ng ating mga policies and ng ating COA, agad-agad naman po natin nire-release yung payment ng ating mm. mga claims ng ating mga Sa facilities. NCR 'to ha, Sermon, sa NCR NCR. and Rizal Rizal, po. okay. Opo. So, yun po yung assurance po namin as long as in accordance with the rules and regulations and policies of PhilHealth subject sa ganun din sa policies ng COA, Mhm, nire-release natin kaagad yung claims. Tandaan po natin that we are a government-owned and controlled corporation. That's why we have to validate also the claims, no, of mhm, our PhilHealth accredited providers. At we just make sure na tama po, no, yung proseso, and wala pong mga alam naman po natin na uso yung fraud, no. That's mhm. why sinisigurado natin na dumadaan sa tamang proseso yung ating mga claims na binibigay sa ating mga accredited providers. Sermon, question lang 'to on my own personal. Sermon, per region ba iba't iba kayo ng processes? Okay, iisa lang po yung proseso natin. Opo. Hmm, Although iba-iba yung nag-i-implement. mhm, Opo. So, yun nga po, may other regions. I heard, may hearsay po na ganun nga po. Pero dito po, I can only speak po kasi for NCR. Dito mhm, naman sa NCR, satisfied naman po yung ating mga accredited providers when it comes to claims benefit payment po.
Kaya yun kaagapay 'no, kung hindi rin kasi clear kung saan siya nanggaling, pero for NCR and Rizal maayos naman po yung, base po sa sinabi po ni Sir Mon. Eto po Sir Mon, may magandang katanungan din yung kaagapay natin dito. Sabi dito, magandang hapon po sa inyo, Sir Mon. Sir Mon, puwede po ba akong magtanong, bakit po may ilang PhilHealth Yakap clinics na hindi na ipinagpapatuloy ang kailang serbisyo dahil umano daw wala naman daw pasyenteng inire-refer sa OPD ng kailang partner hospital? May kaso na rin po kasing pinalaboratory ang pasyente ngunit hindi naman po nabasa o ipinaliwanag ang resulta. Bukod po dito, may ilan din pong hindi nakakuha ng kailang gamot dahil umano'y naubos daw ang halagang 20,000 na pondo. Maaari po bang bigyan niyo po kami ng linaw tungkol dito? Maraming salamat po sa inyo, Sir Mon. Okay, nasa operations na 'to 'no ng PhilHealth Yakap Mhm. facilities. So when it comes to operations na ng PhilHealth Yakap, meron din pong mga discretions. Not all the time na si PhilHealth ay nandun sa Yakap Clinic, no? We just give them the proper orientation. Mhm. And of course, pagdating sa operation, sila na po yung nagpapatupad. And kung nakita naman po natin na hindi nila napapatupad ng tama yung PhilHealth Yakap, that would be the time na pwede naman po sila mag-email sa atin through Yakap Tugon at philhealth.gov.ph, or they can also go directly to our PhilHealth Local Health Insurance Office para po ipaalam sa amin, no, at mabigyan natin ng proper investigation yung mga Yakap clinics na hindi po napapatupad ng tama, no, yung programa ng PhilHealth Yakap. Now, nabanggit mo yung naubos yung 20,000 pesos. Mhm. Pag naubos talaga yung 20,000 pesos, yun po kasi yung limit natin sa Yes. bawat PhilHealth Yakap beneficiary. Mhm. So, hindi na siya makaka-avail ng PhilHealth gamot, okay? Iba yun PhilHealth gamot. Okay? So, kung hindi na siya makaka-avail, kailangan maghintay siya ulit ng next year kasi nare-reset naman yan every year. Yung PhilHealth, actually wala pa namang 1 year, no? Yung ating PhilHealth gamot program. So, nasa 6 months pa lang tayo, naubos agad. So, talagang mabilis, no? Yung kanyang pag-exhaust, no? Ng kanyang meds. So, mangyayari, maghintay siya by next year para ma-reset ulit yung 20,000. Kaya kailangan talaga. Pero Sir Mon, itong tanong niya na parang, hindi na daw ipinagpatuloy ang serbisyo dahil umano'y wala namang pasyente. May inire-refer ba talaga, Sir Mon? Actually, when it comes to parang recruitment yun nangyayari, no? Kasi members option po yung pagpili ng PhilHealth Yakap. All Mhm. we can do is to guide our members, pero in the end, ang magde-decide kung which Yakap clinic sila pupunta, sila po mismo. Mhm, Opo. mhm. That's why if you're going to choose your PhilHealth Yakap, yung make sure na yung pinakamadaling puntahan, yung pinakamaganda yung serbisyo. Mhm. That's why we leave the option of choosing or selecting yung PhilHealth Yakap sa ating mga kababayan. Opo. We Mhm, cannot mhm. recommend din kasi on our part, dapat ano po kami, impartial. Saka hindi Mhm. po kami dapat bias sa aming mga Yakap clinics. All we can say is piliin nyo po yung pinakagusto nyo. Mhm. In your own benefits talaga 'no, Sir Mon. So bale Mm-mm. Sir Mon, yung ganitong usapin po ay kumbaga parang, hindi na po siya sa inyo kasi ang pipili talaga yung Yakap beneficiary. beneficiary. Mhm. Opo, siya po yung pipili ng Yakap beneficiary. Oo. Okay. Kumbaga, ang pwede lang namin i-recommend yung pinakamadaling puntahan, yung madali, laging available, at yung dekalidad yung serbisyo na pwedeng ibigay. Mhm, mhm. Sige, Sir Mon, para sa huling katanungan po natin dito sa ating pong programa, sabi niya dito, isang senior citizen po ito, Sir Mon. Sabi niya, magandang hapon po sa inyo, Sir Mon. Nais ko lamang po sanang ilipat ang aking dating registration.
Ngunit napakahirap at matrabaho ang proseso. Noong nakaraang taon ay hindi ako nakagamit ng serbisyo ng accredited hospital at nakatalaga as ang aking registration. Sa ngayon, hindi ako makapagparehistro sa Yakap Accredited Clinic na malapit sa aming barangay dahil kailangan daw itong ilipat sa aking dating registration. Bilang isang senior citizen, nais ko sanang malaman kung possible ba na malaman ko kung paano ito gagawin sa online. O kailangan ko pa ba ulit pumunta ng PhilHealth para ako ay asikasuhin? Umaasa po ako sa inyong tugon. Nais niyo po sana akong tulungan. Maraming salamat po. Okay, kasi may case-to-case basis to, Brian, no? Mhm. Marami pong ganyan, ano? At gusto ko, kasi nangyayari, halimbawa gustong lumipat, pero nalaman namin na nagpa-FPE na pala siya roon, Mm, mm. maghihintay talaga siya ng last quarter of the year bago siya Mm, mhm, makalipat. mhm. So, ang mangyayari dito, Brian, mas mabuti siguro kung makuha ko na lang yung number niya or pabigay na lang ng number ko para basta dito lang sa NCR, not Mhm, outside sa mhm. NCR. Although pwede rin naman, alamin natin kung saang LEO siya concerned para mabigyan na lang natin ng assistance. Alamin natin yung facts, no? Kung may FPE na ba siya o wala pa. Kasi kung hindi pa siya na FPE, pwede natin siya ipa-transfer. Pero Mhm. kung na-FPE na siya, ayun lang, kailangan talaga maghintay up to the last quarter of the year bago siya ma-assist natin na makalipat. If ever ba, Sir Mon, 'no, darating ba yung moment na pwede na magpalipat-lipat? If ever lang naman. Like for Okay. example, kunwari parang parang naayos na natin yung system kasi Mm-mm. parang parang pangatlong ay hindi na pangatlo, ilang beses 'to, Sir Mon, na tinatanong sa atin kung puwedeng lumipat, kung puwede bang pagbigyan muna. Darating ba, Sir Mon, if ever? Bri, Yakap was launched last year, no? July Mhm, 25. So wala pa rin siyang 1 year. Mag 1 year mhm, siya by next month. That's why we are pushing na lahat po ng Filipinos magparehistro na mhm, dito sa Yakap para po mapag-aralan na natin. Hindi naman po mapipigil yan eh. Kasi later on, kung meron na tayo, nakadevelop na tayo ng healthcare provider network, kasi mhm. kailangan natin ng system eh. So kung meron na tayong healthcare provider network, that would be the time na yung PhilHealth Yakap ay magiging portable na rin. Tulad nun sa Curative. Pag Ayun, siya ay mhm. portable wherever you are in the Philippines, as long as kailangan mo ng services ng Yakap, you can avail. Kaso hindi pa natin talaga napapag-connect-connect, no? Wala pang interconnectivity yung ating mga system sa Mhm, Yakap. Na-connect na natin yung sa Curative. mhm. Oo, yung mga hospitals. Pero yung sa Yakap, hindi pa. That's why, kailangan talaga natin na i-push na magpa-member or sorry, magpa-rehistro bilang mga Yakap beneficiaries lahat ng Filipinos para by that time, mapag-aaralan natin at pwede na natin gawin yung system na maging portable na yung Yakap services. Mhm. Kumbaga, baby pa lang po si PhilHealth Yakap, wala pa siyang 1 year old eh. And the only way na mapapabilis natin ito is kung yung ating mga kababayan ay magpatala na bilang Register. mga yakap Mhm. beneficiaries. Pero kas Mhm. nasa batas yan, Healthcare Provider Network ang tawag natin dyan. Mhm. Kaya mga kaagapay ang panawagan din po ni Sermon, gamitin din po natin. Kasi nga, Mhm. totoo nga naman kaagapay na wala pa namang isang taon si Yakap. Kaya napakahirap talaga i-navigate kung ano ba, kung saan ba mapupunta, ano bang mangyayari. Pero dahil po sa inyo kaagapay, malalaman po natin yung mga benepisyo, sistema, at syempre yung dahan-dahang step-by-step process kung saan Mhm. nila pwedeng gawin. And Sermon, thank you so much. No? Naniniwala ako na mabigat man yung mga ating naging batuhan ng tanong, ito ay minatutunan naman yung mga kaagapay natin, lalo na malinaw naman ang mga detalyado, lalo na po dito po sa NCR at sa Rizal region po natin. At syempre, Sermon, bago tayo magtapos, baka may mga payo ka sa mga Mhm. kaagapay natin, lalo na sa paggamit ng PhilHealth at Yakap. Okay, tandaan natin itong PhilHealth Yakap, unang-una, this is an additional benefit. Wala pong additional premium contribution. And itong PhilHealth Yakap, hindi nyo kailangan magkasakit or ma-ospital para magamit. That's why ito ay para sa inyo, para Mhm. manatili tayong malusog. So let's avail of this. And the only way para makinabang tayo ng PhilHealth gamot is dapat ay magparehistro ka ng PhilHealth Yakap muna.
Okay? Kasi pag hindi ka dumaan sa PhilHealth Yakap, sa inyong PhilHealth Yakap doctor, hindi mo talaga mapapakinabangan yung ating PhilHealth gamot. Mhm. Pangalawa, sa lahat po ng ating mga members, meron din tayong responsibility, no? Na unang-una i-update natin yung ating member data record, wag nating kalimutan yung ating mga qualified dependents na Mhm. i-declare, no? Declare niyo po sila kasi that's the only way para magkaroon sila ng PhilHealth ID number. Now, kung may PhilHealth ID number na sila, samahan niyo na po or encourage nyo na po yung inyong mga qualified dependents na mag-select na ng inyong PhilHealth Yakap. And kung meron pa kayong mga katanungan, you can call us at 8662-2588 or you can also check our website at www.philhealth.gov.ph. And again, sana po magpa-rehistro na kayo sa PhilHealth Yakap program natin para mapag-aralan nyo pa at malaman nyo pa yung mga benepisyo ng PhilHealth. Tandaan nyo po, yung PhilHealth, no? Hindi tayo tumitigil. Later on, nagde-develop pa tayo ng mga panibagong benepisyo para sa ating mga kababayan. Mhm, Maraming mhm. salamat, Bri. Kaya naman maraming salamat din po sa inyo, Sir Mon. Mga kaagapay, muli na kasama po natin ang tagapagsalita ng PhilHealth National Capital Region. Walang iba mga kaagapay si Mr. Mon Acoba. Nawa mga kaagapay, no, nagising tayo na dapat palang kahit hindi nagkakasakit ay nagpapakonsulta. Dahil po kaagapay, sabi nga nila, prevention is better than cure. Muli mga kaagapay, ito po ang programang Ahensya de Konsensya sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli mga kaagapay, ito po si Brian De La Cruz. Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Konsensya sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.